Mainit na balitang dapat niyong tutukan sa One North Central Luzon ngayong Huwebes. Nagnanakaw sa isang tindahan sa Baguio City, sapul sa CCTV. Latest sa investigasyon sa nangyaring putukan sa Senado kagabi. Alamin! Manipis na supply ng kuryente, nararanasan pa rin sa Luzon Grid. At mga magsasaka sa Nueva Ecija, nagpasiklaban sa pagtatahi ng sako at pagsasalansan ng palay. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako po si Chris Zuniga. Mga kapuso, naranasan sa iba't ibang bahagi ng Luzon ang kawalan ng kuryente dahil sa manipis na supply ng kuryente. Yan ang balitang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, simula pa kahapon ay nakakaranas na ng power interruption ng ilang lugar sa Ilocos Region. Ang dahilan ay ang pagpipis sa supply ng kuryente. Abala sa pagtitinda si Isabel sa kanyang kantina nang biglang mawala ng supply ng kuryente bandang hapon kahapon. Umabot ng mahigit 1 oras bago bumalik ang supply ng kuryente. Wala raw abiso ang DECORP sa power interruption. Mahirap naman po pag ganun kasi syempre kawawa yung ice cream namin, malulusaw siya. Nagtaka kami bakit biglang walang kuryente. Bukod sa Dagupan City, nawalan din ng supply ng kuryente sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Resulta ito ng manual load dropping matapos pumalya ang ilang planta na nagdulot ng pagnipis sa supply ng kuryente. Yung tinatawag kasi na manual load dropping, ginagawa yan ng system operator o yung NGCP kapag nagkukulang sa supply. Ang cause niyan ay may mga kumakalas o may kumalas na mga planta sa grid. Ayon sa NGCP, kinulang ng 4,681.6 megawatts ang Luzon Grid. Paliwanag ng Department of Energy, nag-trip o pumalya ang 2 transmission lines. Na-disconnect ang ilang planta at nag-forced outage ang Masinloc Unit 3. Ayon sa NGCP, taon-taon namang pinaplano ang operasyon ng mga generating company para hindi maramdaman ang anumang maintenance shutdown. Muling naglabas ng abiso ang NGCP ngayong araw. Isinailalim ulit sa Red Alert ang Luzon Grid na nagsimula kaninang alas 3 ng hapon at magtatagal hanggang alas 10 mamayang gabi. Ibig sabihin ng Red Alert, hindi sapat ang supply ng kuryente sa demand at regulating requirement ng transmission grid. Isinailalim sa Yellow Alert ang Luzon Grid kaninang alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. At isa sa ilalim ulit sa Yellow Alert mamayang alas 10 hanggang alas 12 ng hating gabi. Ibig sabihin ng Yellow Alert, manipis ang reserbang kuryente kaya posibleng magkulang ang supply sa transmission grid kung magka-emergency. Chris, as of 4:45 ngayong hapon ay naglabas ng abiso ang NGCP na posibleng makaranas ng temporary power interruption ng ilang bayan dito sa probinsya ng Pangasinan. Yan ay mula alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. At kabilang nga, Chris, sa mga bayan na wala ng supply ng kuryente sa ngayon ay ang bayan ng Mangaldan. Sa advisory ng Sinpelco, from 5 p.m. hanggang 7 p.m. Walang supply ng kuryente dito sa bayan ng Mangaldan. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Sunod-sunod na putok ng baril narinig sa ikalawang palapag ng Senado kagabi. Nakatutok CJ Torida. Bago mag-alas 8 ng gabi kagabi, narinig ang mga putok ng baril sa ikalawang palapag sa loob ng Senado. Nagdulot ito ng matinding tensyon. Pinalikas agad ang mga nakabantay na miyembro ng media, pati mga natitirang kawani ng Senado. Bago yan, inanunsyo ng Acting Senate Sergeant-at-Arms na si retired Police Major General Mau Aplasca na mayroong aarestuhin. We're going to arrest somebody. Sir, sorry. Sino po, sir? Sino, sir? Please clear the area.
Mula sa umiiral na elevated alert level, inilockdown ang gusali ng Senado. Lalo pang hinigpitan ang seguridad at nag-abiso ang OSAA o Office of the Senate Sergeant at Arms na lumabas na ang mga gustong lumabas. Saka isinara ang roll-up door o mga daanan papasok at palabas ng gusali. Kasunod niyan, namataang naka-full battle gear at nagsuot ng bulletproof vest ang mga taga-OSAA. Dumating din ang mga naka-uniformeng sundalo. Tinanong sa Aptasca kung sino ang aarestuhin pero hindi siya agad nagbigay ng detalye. Namataan din si Senador Ronald Bato de la Rosa na sumakay sa elevator kasama ang kanyang staff. Bumaba siya mula sa opisina ni Senate President Alan Peter Cayetano. Maya-maya pa, narinig ang tunog ng grinder o tila may nagbabarena sa labas ng isang pinto ng gusali na nasa site ng tanggapan ng GSIS. Ayon sa impormasyong nakuha mula sa OSAA, may mga nagtatangka umanong magkapasok sa Senado. Sa kanyang live stream, kinumpirma ni Cayetano na nagkaroon ng putukan pero hindi malinaw kung sino ang mga nagpaputok. So the NBI is denying na tao nila pero nagkaputukan na. So we don't know what's happening. Everyone's locked in their rooms now. We cannot go out. We cannot secure our other staff. So again, no, kung sino nakikinig from the government, this is the Senate of the Philippines. We are allegedly under attack. Pasado alas 8 ng gabi noong dumating si Interior Secretary John Vic Remulla. To secure the senators, that is my number one priority. I will not arrest Senator Bato. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. CJ Torida, One North, Central Luzon. At kaunin niyan mga kapuso, kinumpirma ngayong hapon ni Senate President Alan Peter Cayetano na wala na sa Senado si Senator Bato de la Rosa. Ayon sa isang senador na nakausap ng GMA News kaninang umaga, nakaalis daw si de la Rosa bandang alas 2:30 ng madaling araw. May impormasyong nakarating na umalis daw si Senator Bato kasama si Senator Robin Padilla. Ibinahagi rin ni Senator Cayetano sa press con na nagpadala umano ng mensahe ang asawa ni Senator Bato at nagpapasalamat sa 13 senators dahil sa kanilang naging suporta sa senador. Pagnanakaw ng 19 anyos na lalaki sa isang tindahan sa Baguio City sa pool sa CCTV. Tutukan sa report ni Sandy Salvacio. Sa CCTV footage, makikita ang tila Spider-Man na galawan sa pagpasok sa tindahan ng isang lalaki sa San Carlos Heights, Irisan, Baguio City madaling araw noong Sabado. Sa hiwalay na kuha ng CCTV, kitang nakapasok na ang suspect sa loob ng tindahan at isinagawa ang pagnanakaw. Kita rin sa CCTV ang 3 pang lalaki na nagsilbi umanong lookout ng kawatan. Hindi raw agad na i-report sa PNP ang insidente. Nagsagawa na lang ng investigasyon ng otoridad matapos lumabas sa social media. Ayaw niyang magreklamo, ma'am, kasi parang naawa yata sa mga suspect kasi ang alam niya bata lahat pero yung isa hindi na minor. Base sa kuha ng CCTV, nakilala ang nanloob sa tindahan na isang 19 anyos na lalaki na dati na umanong may kaso ng pagnanakaw sa mga kalapit barangay. Hindi raw naisara ang bintana ng tindahan noong mangyari ang insidente. Natangay ang isang plastic container na naglalaman ng 6,000 pesos at isang cash box na may lamang humigit kumulang 2,000 pesos. Tinutugis na ang suspect at kanyang mga kasabwat. Sa ating bahay din dapat i-check natin yung mga bintana o yung mga doors natin na dapat before tayo matulog sa gabi, dapat nakalak lahat. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Samantala, 20,000 pesos na halaga ng mga gamot sasagutin ng PhilHealth sa mga miyembro nito. Ang detalye sa report. Malaking gastusin para sa 64 anyos na si Nanay Delia ang lingguhang pagbili ng maintenance medicine dahil sa sakit sa puso at mataas na kolesterol. Kaya magandang balita para raw kay Nanay Delia ang inilunsad na programa ng PhilHealth para sa mga tulad niyang kapos sa pinansyal na pangangailangan. Para sa amin na PhilHealth member, napakaganda yun, yung nakakamenos kami dun sa mga imbis na yung pagbili namin ng gamot, ibili na lang namin ng yung pagkain. Pinalakas ng PhilHealth ang serbisyong pangkalusugan sa pamamagitan ng YAKAP o Yaman ng Kalusugan Program. Bahagi nito ang gamot program o Guaranteed and Accessible Medications for Outpatient Treatment na layong gawing abot kamay ang gamot at primary healthcare services. Saklaw ng programa ang lahat ng miyembro ng PhilHealth, kabilang ang kanilang dependents na mabibigyan ng benepisyong tig 20,000 pesos na halaga ng gamot kada taon. Alam naman natin na kuminsan nga hindi na nakakapag-take ng maintenance yung mga may hypertensive dahil sa syempre walang kakayang bumili ng gamot
Ganon din yung mga iba, hinahati pa nila yung maintenance nila. Kinakailangang magparehistro ang miyembro sa isang yakap accredited clinic kung saan isasagawa ang konsultasyon bago mabigyan ng reseta para sa mga gamot na maaaring makuha sa mga accredited gamot providers. Ayon sa PhilHealth Regional Office, mayroon ng 199 na yakap clinics dito sa buong Ilocos Region. 74 naman ang gamot providers kung saan pwedeng i-avail itong nasabing programa. Saklaw nito ang mga essential medicine para sa impeksyon, diabetes, high blood pressure, high cholesterol, heart disease, asthma, COPD at neurological disorders. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Naglabas ng pastoral letter si Most Reverend Socrates Villegas na nakatakdang basahin bilang homily sa lahat ng isasagawang misa sa Archdiocese of Lingayen, Dagupan sa darating na linggo, May 17, 2026. Pinamagatan ang pastoral letter na Sad and Angry but Brave and Hopeful, na kung saan tinukoy ang mga nangyayari sa bansa, partikular sa isyu ng korupsyon. Nakasaad din dito ang pagkadismaya, pagkatuliro sa kawalan ng moral values ng gobyerno na umabot na umano sa sukdulan. Sa huling bahagi ng pastoral letter, nakasaad ang mga katagang bawal ang duwag, bawal magbulag-bulagan, bawal manlamig, bawal ang sinungaling at magnanakaw at walang kahihiyan. Huwag din daw mapagod, manindigan at huwag matakot lumaban para sa tama. Walang DDS o pinklawan, walang Ilocano o Bisaya. Lahat tayo para lamang sa Diyos at sa bayan. 13 anyos na binatilyo na lunod sa dagat sa Sanchez Mira, Cagayan. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni CJ Turida. Matapos ang 2 araw na search operation, nakita na ang bangkay ng 13 anyos na lalaki na umano'y nalunod habang naliligo sa baybaying sakop ng Barangay Masisit, Sanchez Mira, Cagayan. Nagsanib puwersa ang Task Force Lingkod Cagayan, NDRRMO, BFP, PCG, PNP at PDRRMO sa operasyon. Nakita ang bangkay ng binatilyo sa bahagi ng Pampang sa naturang barangay. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng biktima. Patuloy ang search and rescue operation ng otoridad sa nalunod na 12 anyos na lalaki sa Chico River na bahagi ng Barangay Patatwao, Cagayan. Naglalaro raw ang bata sa gilid ng ilog kasama ang ilang pinsan nang aksidente siyang maitulak sa tubig. Sinubukan pa raw siyang sagipin ng kapatid na nataon na nasa lugar pero nabitawan niya ito. Hindi rin daw marunong lumangoy ang biktima. Nauwi sa trahedya ang sanay pangingisda lang sa dagat ng 18 anyos na binata sa Narbacan, Ilocos Sur. Umaga noong Lunes nang magpaalam ang binata sa kanyang pamilya na manghuli ng isda sa dagat. Pero sumapit na ang hapon, hindi pa siya nakakauwi kaya nag-report na sa otoridad ang kaanak. Sa isinagawang operasyon ng mga otoridad, nakitang palutang-lutang sa dagat ang ginamit na fishing spear ng biktima. At doon na rin nakita ang katawan ng biktima na nakalubog. Nakasuot daw siya ng sinker kaya hindi lumutang ang katawan. Wala pang pahayag ang kaanak ng biktima. CJ Torida, One North Central Luzon. Sinimula na ang konstruksyon ng drainage canal sa Bahaing Sitio sa Barangay Salisay, Dagupan City. Narito ang report. Tuwing tag-ulan, kalbaryo sa halos 100 pamilya sa Sitio Abalatan, Barangay Salisay, Dagupan City ang baha. Ang tubig nanggagaling sa kalapit na barangay at pag-apaw ng Bayawas River. Merong drainage naman daw sa barangay, pero masyado raw maliit, kaya hindi kinakaya ang volume ng tubig na pumapasok sa lugar. Hanggang dito, hindi tataas eh. Kasi pag tag-ulan talaga mababaha kami. Ngayong linggo, sinimulan na ang konstruksyon ng mas malalim at mas malawak na drainage canal sa lugar. Tig-1 metro ang lalim at lapad ng kanal. Kabuang 126 meters ang haba ng drainage. Malaking tulong daw ito para masolusyonan ang problema sa baha sa lugar. Target itong matapos bago ang tag-ulan. Kasi yung mga drainage po rito ang liliit. Ngayon with this na bagong kanal,
mas mabilis ang pagdaloy at pagbaba ng tubig doon sa likod. Bukod sa barangay Salisay, tuloy-tuloy rin ang flood mitigation program ng city government. Mismo ang lokal na pamahalaan na nag-iikot sa mga barangay para personal na makita ang kondisyon sa mga flood-prone area, gaya sa barangay Karanglaan, Pantal at bahagi ng barangay Lukaw. So in-identify niya rin sa akin lahat ng mga barangay, roads, yung sitio na nababaha na kailangan ng drainage. So kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. May rollback sa presyo ng LPG simula ngayong May 14. Ipatutupad ng kumpanyang Solain ang 3 pesos and 45 centavos na tapyas sa kada kilo ng kanilang LPG. Katumbas yan ng mahigit sa 37 pesos na bawas presyo sa 11 kilogram LPG tank. Antabayanan ang anunsyo ng iba pang kumpanya ng LPG. Comelec Bangaldan, naabot na ang target na bilang ng mga aplikante para sa voter registration. Sundan sa report. Sa Lunes, matatapos na ang 7 buwang continuing voter registration ng Comelec para sa Barangay and Sangguniang Kabataan Elections 2026. Kaya ang ilan, humahabol na sa pagpaparehistro. Naabot na raw ng Comelec Bangaldan ang target nilang bilang ng mga aplikante na aprobado sa isinagawang Election Registration Board hearing. Is 3,005 kasi marami na po nag-register noong, yung 10 days registration noong August. 3,500 and we almost meet the target. Only 27, 3,500 na po kami. And we're still counting. Malaking tulong daw ang mga isinagawang off-site registration sa mga barangay at paaralan. So ang last day po natin ay sa Monday and that will be May 18. So hindi na po kami tumatanggap o pumunta sa mga barangay dahil tapos na po yung ating off-site registration. Sa tala ng Comelec Pangasinan, umabot na sa 122,000 ang bilang ng mga nagparehistro sa buong probinsya. Mas mataas ang bilang kumpara sa 75,000 na target applicant. Sobra-sobra po doon sa expected natin. Natabanggit kong wapas, dadami pa po yan. Base sa experience po namin, mas marami po nagpaparehistro itong last few days. Matapos ang registration, tuloy-tuloy na rin ang isasagawang paghahanda ng Comelec para sa province-wide ERB approval at filing of certificates of candidacy sa Setyembre. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Samantala, ilang kabataan sa Calasiao, Pangasinan tinuruan ng scientific approach sa larong basketball. Narito ang report. Hindi lang pampalipas oras kundi pundasyon para sa pangarap. Hindi nga may kakaila ang hilig ng mga Pinoy sa basketball. Sa Calasiao, Pangasinan, ginugugol ng ilang kabataan ang kanilang bakasyon sa pagsasanay sa isang basketball sports clinic. Layon nitong mahasa pa ang kanilang talento at disiplina sa laro. Mula sa tamang paghawak ng bola hanggang sa wastong shooting form, bawat galaw ay sinusuri ng mga coach. Makikita mo yung mga bata, may goggles sila, may gloves sila. Nang sa ganon, if they dribble the ball in a wrong way, may tatama sa kanilang palm. So from that, they have to use the fingertips only. Layon din ng training na ilayo ang mga bata sa labis na paggamit ng gadget at sa halip ay ituon ang kanilang lakas sa sports. Binibigyang din dito ang kahalaga ng teamwork at sportsmanship sa murang edad. Para malayo sa gadgets, gumising ng maaga, and then the discipline. So dito nadidisiplina sila, bawat galaw nila. So natututo sila ng disiplina hindi lang sa basketball hanggang sa pag-uwi. Meron silang matututunan. Para sa mga magulang, malaking tulong daw ito para lumakas ang kumpiyansa ng kanilang mga anak. Bonding time na rin ito ayon kay Steve na ipinasok ang kanyang mga anak sa sports clinic. Dinidisiplina rin sila kung makikita nyo. So yun, isa yun sa man. Tsaka syempre, mas okay ito kaysa cellphone ng cellphone. Yes, lalo sa panahon ngayon, medyo kulang sila sa mga activities, physical activities. Inaasahang magpapatuloy ang ganitong programa ngayong bakasyon upang mas marami pang bata ang maturuan sa larong basketball. Kasama si Ron Tañedo, CJ Torida, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon.
Bangkay ng lalaki natagpuan sa bakanteng lote sa Urdaneta City, Pangasinan. Tutukan sa report. Isang naaagnas na bangkay ang natagpuan sa bakanteng lote sa bahagi ng Zone 1 sa Barangay San Vicente, Urdaneta City, Pangasinan, umaga noong Martes. Nadiskubre ito ng isang concerned citizen na agad inireport sa otoridad. Batay sa investigasyon ng PNP, edad 49 ang lalaking biktima na pansamantalang naninirahan sa lugar. May 8 pa umano huling nakita ang biktima ng kanyang mga kapitbahay. Hindi raw nakitaan ng anumang sugat sa katawan ang biktima. Batay sa salaysay ng kapatid sa PNP, labis umano ang pag-iinom ng alak ng biktima. Isinailalim sa forensic examination ang bangkay ng biktima habang nagpapatuloy ang investigasyon ng pulisya. Magtatanghali kahapon, natagpuan din ang kalansay ng pinaniniwalaang tao sa loob ng bell tower sa Barangay Santa Lucia, Narbacan, Ilocos Sur. Agad nag-report sa otoridad ang nakakitang concerned citizen. Dito kinumpirma na kalansay ng tao ang nakita sa lugar. May nakita ring itim na sando at checkered short pants doon. Sa investigasyon ng pulisya, nakumpirma na ang natagpuang kalansay ay isang lalaking iniulat na nawawala noon pang August 2024. Naging palatandaan daw ng mga kaanak ang suot niyang damit at relo. Nabatid na may kapansanan sa pag-iisip ang lalaki. Isinasailalim pa rin daw sa DNA examination ang kalansay habang nagpapatuloy ang investigasyon ng otoridad. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Heat index sa Dagupan City unti-unti nang bumababa ayon sa Pag-asa. Ang detalye sa report. Bumababa na ang naitatalang heat index sa Dagupan City base sa monitoring ng Pag-asa. Naglalaro na lang sa 40 hanggang 44 degrees Celsius ang recorded heat index nitong nakalipas na mga araw. May pagbabago dahil nga nagkaroon nga tayo ng ibang weather system na nagkaroon tayo ng stationary front, tapos mayroon tayong bagyo na dinatuloy na si Kaloy. Bagamat bumababa na ang damang init, hindi pa rin daw dapat maging kampante ang publiko. May tuturing pa rin kasi itong nasa danger category. Posible pa rin ang heat exhaustion at heat stroke, lalo na kapag na-expose sa matinding sikat ng araw. Kaya patuloy pa rin pinag-iingat ng Health Authority ang publiko. Iwasan po natin na lumabas during peak hottest temperature, that is from 10 a.m. to 3 p.m. So ayon po kasi sa Pag-asa, ito po yung pinakamainit na panahon, no? At very prone po na magkaroon tayo ng mga heat-related illness pag tayo po ay na-expose sa mga ganitong kataas na temperatura. Tuwing tanghali, minamabuti raw ni Aling Vicky na manatili sa labas ng bahay sa silong ng kanilang mga punong kahoy. Masyado raw kasing mainit sa loob ng bahay dahil walang masyadong bintana. Wala kami dati sa loob, nasa labas kami parati. Sa pagtaya ng Pag-asa, posible raw na magtuloy-tuloy na hanggang sa mga susunod na araw ang pagbaba ng heat index sa Dagupan City. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Daan-daang alagang aso at pusa binakunahan sa Medical Veterinary Mission sa Bangaldan, Pangasinan. Silipin sa report. 4 na alagang pusang pinabakunahan ni Edgar sa Veterinary Medical Mission sa Barangay Malabago, Mangaldan, Pangasinan. Malaking menos ito para kay Edgar. Ginhawa rin para sa kanya na mabakunahan ng mga alaga para sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Malaking bagay po sa mga bata kasi dahil baka makagat sila. O kaya malaking tulong ang pinabakunahan po. Kabilang din sa mga libreng serbisyong hatid ay ang deworming, vitamin supplementation, consultation at castration o kapon sa mga alagang aso at pusa. Sinamantala ni Mang Benaventura na ipakapon ang alagang pusa para hindi na gumastos ng 2,000 piso sa private veterinary clinic. Ay, malaking tulong po sa amin, ma'am, kasi para hindi po sila sobrang dumami. Tsaka libre po. Ay, mahal po sa pag magbayad ka sa private veterinary po. Malawakan ang ginagawang pag-iikot ng Office of the Provincial Veterinary sa iba't ibang bayan. Layo nitong maprotektahan ang bawat Pangasinense sa banta ng rabies. Target ng OPVET ang 100% na pagbabakuna sa mga alagang aso at pusa sa probinsya. Kung pwede nga lang po, 100% na ang ating mga alagang aso at pusa ay mabakunahan against rabies virus. Yes po, ma'am. Tiniyak ng OPVET na walang problema sa supply ng bakuna at mga bitamina para sa mga alagang hayop. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon.
Ilang magsasaka sa Nueva Ecija nagpasiklaban sa pagtatahi ng sako at pagsasalansa ng palay. Silipin sa report ni Joel Fernandez. Masayang ipinagdiwang ng mga magsasaka sa Talavera, Nueva Ecija ang Linggo ng Magsasaka bilang bahagi ng pagdiriwang ng kapistahan ni San Isidro Labrador. Nagpatalbugan sa bilis, lakas at abilidad ang mga magsasaka sa iba't ibang tradisyonal na palaro na sumasalamin sa kanilang araw-araw na gawain sa bukid. May pa-contest sa mga kababaihan at hindi rin nagpahuli ang mga kalalakihan. May pabilisan sa pagtahi ng sako. Layon ng lokal na pamahalaan na bigyan ng kasiyahan at kilalanin ang sakripisyo ng mga magsasaka. Nagpabilisan din sa pagsagwa ng iba't ibang grupo ng mga bangkero sa isinagawang sagwaton o karera ng mga bangkang disagwan na isa sa tampok na aktibidad ng Aramang Festival sa Apari, Cagayan. Isinagawa ang Aramang Festival kasabay ng Patronal Town Fiesta bilang pagpupugay kay St. Peter Telmo at upang maipakita ang kanilang talino at galing sa iba't ibang larangan. Kilala rin ang Apari sa masaganang huli ng Aramang o Hipon na isa sa pangunahing kabuhayan ng mga residente sa bayan. Joel Fernandez, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat mga kapuso, pati na ang mga kapuso natin abroad. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.